Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pahintulutan niyo po akong mag-istorbo sa inyo ulit dahil magkakaroon tayo ng oras na ng lecture. At pagkatapos po ay pagpatuloy na lang natin yung ating pagdidikir at pagkukuran insyaAllah. Ngayon po ay nakaschedule po tayo para magsagawa ng maliit na pag-aaral. So simulan natin sa pamamagitan ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit, pagpugay ay sumakanyang sugo nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli po ay binabati po natin ang lahat ng ating kapatiran dyan ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At unang-una ipurihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ay ngayon po ay nasa ika-4 na araw na po tayo ng Ramadan. At alhamdulillah ay mabigyan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, kalusugan, na makumpleto natin itong buwan na ito inshallah ta'ala. Lau samahta ya Sheikh li ba'd al-dars. Li ba'd al-dars sa talagang ba. Allah. At inshallah bigyan pa tayo ng kalusugan tulad ng sinabi natin, lakas, na inshallah ay makumpleto natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Ngayon, ang paksa natin ay mula sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang hadith na bibigyan natin ng pakahulugan at kung nag-aantabay kayo sa mga paksain na nailathala namin ay ngayon ay ang mga gawaing pagsamba ng ating mga puso. Ito yung mga nasa puso natin, yung hindi nakikitang gawain. Ang sabi ng scholar, al-wajib alayna an na'lam anna al-iman qawlu wa amal wa niyya. Wa anna as-salahul batin yu'athir fi salahul zahir. Wa kullama izdad as-salahul batin kana dhalika ziyadatu fi salahil zahir. Ang sabi ng mga scholars natin ng salaf, wajib sa atin na malaman natin na ang iman natin, pananampalataya, ay mayroon 3 bahagi. Una, al-qawl, amal, wan niyya. 3 ang iman. Una dito yung qawl, yung lumalabas sa ating bibig, ang kinikilos ng ating katawan, at ang ating niyya, yung nilalaman ng ating puso. Wa anna salahul batin yu'athir fi salahul zahir. At ang pagkumpuni natin, ibig sabihin salah, yung pagsasaayos natin ng kung ano yung nasa loob natin, ay makikita ang bakas para maisaayos natin kung ano yung lantad sa atin. Anong ibig sabihin ng ating ulama dito, ng ating mga ulama? Ang sabi, para maging maayos yung ating labas, yung ating ginagawa, kailangan natin ayusin kung ano yung nasa loob natin. At ito yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man, tuloy natin sinabi ng scholar, wa kullama izdadu salahul batin kana dhalika ziyadatu fi salahul zahir. Sa mas naaayos natin yung ating loob, mas lumalabas dito na nasasaayos natin kung ano yung nasa labas natin. So, marami sa atin, sabi ng mga scholars, nagkakamali tayo na nagfo-focus tayo sa mga bagay na kita ng tao, yung kita natin. Nagfo-focus tayong ayusin yung mga bagay na kita sa atin at hindi natin napapansin yung mas dapat natin ayusin kung ano yung nasa loob. Sapagkat kung yung loob ang nasa ayos, ay
magre-reflect siya. It will reflect kung ano yung nasa labas. Pero kung anong pilit man natin, ayusin yung labas natin, yung tinatawag ng zahir. Anumang pilit natin na ayusin ito, kung hindi maayos yung loob natin, lalabas at lalabas. Ibig sabihin, magre-reflect at magre-reflect yung tunay na anyo natin kung hindi maayos yung loob. Pero kung maayos yung loob natin, kusa nang lalabas kung ano yung, o kusa nang makikita natin kung ano yung panlabas natin. So mahalaga yun. Minsan, nakafocus tayo sa pag-aayos ng masya Allah, may makikita ka na makapal yung beard, nakatob, nagkakasama natin dito. Pero hindi natin alam, sa loob niya, yung puso niya ay merong problema, lalabas at lalabas. Makikita natin, biglang akala natin, mashallah, ang ganda pa naman ng balbas, ang ganda pa naman ng kanyang ano, pero biglang sumabog, lumabas yung tunay na ugali. I mean, may ganon. Things happen. Pero, kung loob mo ang inuna mong inayos, susunod na yung labas, and that's the time that you will, yung tatbik mo, implement mo yung Islam sa sarili mo. So, mahalaga yon. Tulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu maqala, isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma, qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig daw niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasada kullu ala wa hiya al-qalb. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudgha. Sa atin anya daw na katawan, meron mudgha, meron something na parang flesh na nakahang. Mudgha ang tawag sa Arabic na yon, no? Ida salahat, salahal jasadu kullu. Na kapag itong piece of flesh na ito sa atin ay naging maayos, ay magiging maayos ang buong katawan. Wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu. At kapag ito ang sira, ay sira ang buong katawan natin. Ala wahiyal qalb. Hindi bagat, ito ay ang ating puso. So, talakayin natin ngayon yung islah. Ano ang function ng ating mga puso? Ang sabi ng mga scholars, salahul amal, mutarattib, o tuol mutarabit bisilahul qalb. Ang pag-aayusan niya daw ng ating mga kilos, mga gawain, ay nakakonekta siya sa pagiging maayos ng ating puso. Tulad ng sinabi natin kanina na magre-reflect ito. Wa fasaduhu murtabit bi fasadihi. Naka-connect din siya. Kung ang puso natin ay sira din, fasad ang ating puso, yung amal natin, yung ating mga gawa ay magre-reflect din na fasad. Kahit anong tago natin, magre-reflect ito. Yaqulu al-Hafidh bin Rajab, rahimahullah, sabi ng isa sa mga salaf natin, al-qawm, idha salahat kulubuhum, falam yabqa fiha iradatu li ghayrillahi azza wa jal. Sabi ng salaf, si Ibn Rajab, rahimahullah, ang sabi niya, idha salahat kulubuhum, isang qawm, ang grupo ng tao, kapag ang kanilang mga puso ay naitama at nailagay sa maayos, falam yabqa fiha iradatu li ghayrillah, ay mawawalan ang kanilang interes sa ibang mga Diyos-Diyosan maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mafo-focus ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagsamba, ang lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idha salahat, kapag ang isang qawm anya daw, bansa o grupo ng tao, kapag kanilang mga puso ay naituwid, nasa tama, ay magre-reflect na wala silang ibang hahangarin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa, sa pagpapatuloy ng qaul, ang sabi, wa idha salahat jawarihim, falam tataharrak illa lillahi azza wa jal. At kapag naayos na ang kanilang puso, at sunod neto ay maayos ang kanilang mga part ng kanilang katawan, ay hindi na ito kikilos maliban lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima fihi radahu. At dito sila kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kalulugan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mag-i-start ito sa qawm na
kapag nadalisay ang kanilang mga puso. Kapag nadalisay ang kanilang puso, susunod dito ay madadalisay ang kanilang mga bahagi ng katawan at hindi ito kikilos maliban lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi pa, hinama natadabbur al-Quran al-Karim wa nata'amal as-sunnatun nabawiyya najid anna lil qulub a'mal tadullu ala al-khair wa ukhra tadullu ala ash-shar. Sabi ng mga scholars, no? Ang puso daw anya nagiging dalisay siya pag nagtatadabbur tayo, kapag nagre-reflect tayo sa Quran at umaasa tayo o bumabatay tayo sa sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nagbigay dito ng mga example ng mga kabutihan ng puso. Ang unang-una na kabutihan ng puso ay yung tinatawag na al-ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas, ito ay ang pagkakaroon ng dalisay na intensyon para lamang iukol ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ikhlas. Ang ikhlas, ang iukol natin ang ating lahat ng ating intensyon na pagsamba para lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang kumontra dito sa ikhlas, ay ito yung nagiging tinatawag na sakit din ng puso, yung tinatawag na riya. Yung pagpapakitang tao, na which is ito yung tinatawag nating shirkul kafi or shirkul asgar. Ito yung maliit o minor na uri ng shirk na sumisira ng ating gawa. Una, kailangan natin sa ating puso na magkaroon tayo ng ikhlas. Ang pangalawa, yung tinatawag na al-mahabba. Al-mahabba. Ang mahabba, isa rin itong gawain ng puso. Una, ikhlas. Pangalawa, al-mahabba from the word hub. Pagmamahal. At ang pagmamahal, isa itong gawain ng puso na kapag hindi natin na-control, ay maaring ito ay mapunta sa kasamaan. Ang pagmamahal, kapag hindi natin siya na-control ng tama, ay maaring ito ay mapunta sa kasamaan. Kaya nga merong hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na talakayin din natin yung tinatawag na halawatul iman. Paano marireach ng isang tao yung tinatawag na tamis ng kanyang pananampalataya? Dito, binigyan ng linaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung tinatawag na tamang konsepto ng pagmamahal sa Islam. Tamang konsepto ng pagmamahal sa Islam. At basahin natin yung hadith. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talathun man kunna fihi wajadu halawatul iman." Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatlo daw anya na kung saan ay makikita natin dito o kapag tinaglay ito ng isang tao ay makikita natin dito ang tamis ng kanyang pananampalataya. Tatlo anya na kapag nandito ang tatlong sangkap na ito ay nagsama-sama, ay mararamdaman natin yung tinatawag na tamis ng iman, tamis ng pananampalataya. So kailangan itong magsama-sama tong tatlo na to. Kapag nagpagsama-sama natin ito sa ating sarili, ibig sabihin, mararamdaman natin yung sweetness of faith. Ang una, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma sawahuma. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, una, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma sawahuma. Una, ang walang iba na magiging kamahal-mahal sa Kanya o unang-unang mamahalin niya ay si Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang mas hihigit sa Kanya. Of course, kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paano ang pagpapakita ng pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi sa Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabihin mo Muhammad, kung mahal nila si Allah ay sundin ka nila. So ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay may relation sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede natin sabihin na mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala by words lang. Hindi pwede sinasabi natin mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi tayo nagsasala. Sasabihin natin, mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin sinusunod ang mga aralin ng Islam. Hindi. Sabi sa Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallah
kung tunay na mahal nyo si Allah, pattabi'uni yuhibbukumullah. Ay sundin kanila, ibig sabihin, sundin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin ang Islam, at patatamo nila ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede, na tulad ng ibang pananampalataya na word lang, sabihin lang na mahal, okay na. Sa Islam, hindi. Kaya nga sinabi natin kanina, ang iman is composed ng tatlo. Qaul, salita, amal, gawa, niya, intensyon. Ang pananampalataya ay composed ng tatlo. Hindi pwede sa Islam na sinasabi nating mahal natin si Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi naman tayo tumutupad sa kanya mga pinag-uutos. So, ang tamang konsepto ng pagmamahal, ito natin, sinasabi natin dito yung sweetness of faith, at isang pagsamba ng puso, yung tinatawag na mahabba, ay yung pagmamahal. At ang pagmamahal, kailangan nasa tamang direksyon. Kapag mali ang direksyon ng pagmamahal, it will tawag dito, magiging parusa sa atin ito. Kasi may shirkul mahabba eh. Merong pagmamahal na uri ng shirk. At ito sa puso, hindi natin makikita ito. Maaring makikita mo ang isang tao nagsasala. Pero nagsasala, kasama natin, nag-aayuno. Pero yung shirkul mahabba, meron siyang pagmamahal na ka-level kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siyang minamahal na kabilang sa mga nilikha, sa mga creation, na kapantay ni Allah. Shirk yun, mahabba. Ibig sabihin, for example, yung sobrang pagmamahal na iniiwan ng pananampalataya. Nangyari yan. Sobrang mahal niya sa pag-aasawa, sa asawa niya, nung asawa niya ay naghiwalay sila, hindi na rin siya nagsala. Ibig sabihin, yung kanyang relihiyon ay nakapatong sa asawa. Hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa tamang akida. At yung sobrang pagmamahal natin sa mga nilikha ni Allah na binabangga natin yung mga kautusan sa Islam. Ito'y mga uri ng pagmamahal na mali. Anyway, pagpatuloy natin ang hadith. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangalawa, wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ito yung tamang paraan ng pagmamahal. Una, sabi ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tayong ibang mamahalin maliban si Allah. Walang katumbas na pagmamahal kay Allah. Of course, pagkatapos, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang pagmamahal kay Allah ay merong ugnayan sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lagi natin sinasabi na pagmamahal na ito kay Allah, may kaugnayan sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una yan. Pangalawa, ang sabi ng Rasul, wa ay yuhibbul mar'a, na magmamahal tayo ng iba, ng tao. La yuhibbuhu illa lillah. Excuse me po. Pahinga ko lang po konti yung lalamunan ko kasi hindi pwede uminom ng tubig. So, sa pagpapatuloy ng hadith, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasting yan. Ano lang, alam naman ng mga natin, understanding naman. Pangalawa, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Pangalawa ito. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi tayo magmamahal ng tao maliban na lamang na ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung tamang direksyon ng pagmamahal.
Ano po, hindi tayo magmamahal ng iba maliban lamang para kay Allah, para makontrol natin yung tamang uri ng pagmamahal. Kapag ganito natin binatay ang pagmamahal natin, ito'y lahat ng uri. Kahit na pagmamahal natin sa ating magulang, pagmamahal natin sa ating kapatid, pagmamahal natin sa ating kaibigan, mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, kamag-anak natin, ano pa mang uri ng pagmamahal, basta ito'y pagmamahal sa kapwa natin, ito'y dapat lillah. Mahal natin sila because of Allah subhanahu wa ta'ala, lalo o kahit na pa ang pagmamahal natin sa ating mga asawa. Ito'y dapat gagawin natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang vice versa sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, dapat sasabihin natin sa kanila na mamahalin niyo ko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Para tayo ay naka-rightly guided. Kasi bakit? Kahit ang pagmamahal na dapat ay mabuting good thing, di ba? Mabuting bagay, pero kung ito ay malalagay sa mali, ito'y magre-resulta ng kasamaan. So dapat mamahalin natin ang ating mga kapwa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tatanggap din tayo ng pagmamahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? At para hindi natin magawa o maiwasan natin yung mga bagay na magiging gulo o sobra. Sobrang pagmamahal. Pero kapag naka-level tayo ng pagmamahal natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal natin ang brothers natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y hindi lalakpas sa sobra. No? So, ang panghuli, wa an yakrahu an yauda fil kufri kama yakrahu ay yahdafa finnar, ay yukdafa finnar. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangalawa, pangatlo, ang panghuli, ang kamuhian niya ang kufur. Kamuhian niya ang kufur tulad ng pagkamuhi niya na mailagay siya sa impyerno. Ganon dapat natin kinamumuhian ang kufur. Kung paano natin kinamumuhian o kinaayawan na mapunta tayo sa impyerno, ganon din dapat natin kinaayawan ang gawaing kufur. At minsan, may mga gawain tayo o salita tayo na naglalabas sa atin sa Islam nang hindi natin alam. Kaya dapat tayong constant na magpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga salita na o mga gawain o minsan kahit yung nararamdaman lang natin na naglalabas sa atin sa pananampalatayang Islam. Kaya dapat maging maingat tayo dito sa mga bagay na ito. At ito ay ang isang usapin ng a'malul qulub na tinatawag na gawain ng ating mga puso ay it's very sensitive kasi hindi siya nakikita eh. Minsan individual lang, nararamdaman lang natin ito. Kaya nga naman sabi, ala bidikrillahi tatmainnal qulub. Hindi baga sa pag-alala kay Allah ay napapanatag ang ating mga puso. Dapat lagi tayong babalik doon. Ang sabi ng Sheikh natin kanina dito sa binasa natin, tadabbur al-Quran, ibig sabihin, ang pagmumuni-muni o pag-iisip ng malalim patungkol sa Quran ay isang magre-resulta na magkakaroon tayo ng mabuting kalooban. Nabanggit natin yung mahabba at kabilang din sa dapat natin magkaroon yung tinatawag na raba. Ito din isang uri ng pagsamba ng puso natin, yung tinatawag na kaluguran natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawf, yung takot. Itong takot na to, actually, nagiging pagsamba ito pag binibigay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung khawf natin, yung takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kaparusahan, sa kanyang kapangyarihan, ito'y isang uri ng pagsamba. Kaya nga, magiging shirk kapag meron tayong kinatakutan ng tulad ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag meron tayong kinatakutan na tulad ng takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, for example, may mga leaders on time na namuno sa atin na nag-claim na sila ay Diyos. Example, Pharaoh. At may mga ginawang pagsubok sa mga mananampalataya. Yung iba na fit na, yung iba
sumuko. Pero matatandaan natin sa isang tafsir ng Quran, yung Ashabul Ukhdud, Qutila Ashabul Ukhdud sa Suratul Buruj, na meron dong hinukay yung isang hari, no? Na parang ditch ang tawag nila, yung parang hole, at nilagyan ng apo yun, at doon itinatapon yung mga believers. At parang may isa na parang magda-doubt siya, no, na tumalon doon, tapos nagsalita yung kanyang anak na sabi na tayo'y nasa hak. At kaya sila dumiretso doon sa pagkabulid nung apoy. Ibig sabihin, ang khawf, ang takot, minsan magdudulot sa atin na kapag hindi natin to na-control, ay nagiging shirk din. Example, yung takot sa mga presidente, for example. Inutusan ka ng bagay na labag sa Islam. At mas nangibabaw yung takot natin dito sa tao na to kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Although, sa mga history, o sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag nalagay ka sa sitwasyon na matter of life and death, pwede ka magsalita ng against sa puso mo. Ang sabi sa isang hadith, al-harbul khida, no, yung pag nasa digmaan tayo is deception, deceiving. Kailangan sabi mo, hindi ako Muslim, walang problema. Pero yung puso mo, kaya nga amalul qulub, yung puso mo, nananatili yun. Nananatili na Muslim ako. Pero dahil sa sitwasyon, at pinahintulutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ito. Dahil sa sitwasyon, pwede mong sabihin na, hindi ako Muslim. If it is a matter of life and death. Pero of course, maraming mga istorya ang mga salaf na naging matatag sila. Naging matatag sila sa kanilang paninindigan at doon bumaba yung kanilang tinatawag na mga karama. Yung mga form of parang himala na binibigay ni Allah sa kanyang mga awliya. So, sunod, ang sinabi pa dito yung ar-raja, yung pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kanya tayo aasa, at yung tawakkal, yung tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga amalul qulub, yung tinatawag na as-sabr. Sabar di naman nakikita eh. Nasa puso yan. Ano? Yung tinatawag na yakin. Al-yakin. Which is part ng surut ng la ilaha illallah. Kondisyon ng la ilaha illallah. Yung yakin. Yung certainty mo, surety mo. Yung sigurado ka sa puso mo na ito ang tamang relihiyon. O surety sa sarili mo patungkol sa existence ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito'y kondisyon para maging tama yung tinatawag nating shahada. Pag magshahada ang isang tao, Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Rasulullah, sinasabi natin to at pinabibigkas natin to sa mga balik Islam, hindi ba? Para maging tanggap ito, kailangan yung kondisyon na yakin. Kaya nga sa isang nagsasabi ng la ilaha illallah, pag nakita mo, nagmu-Muslim. Kasi sineseminar namin to sa da'wa, pag magpapasyahada ka, kailangan at least yung sa kondisyon ng surut ng la ilaha illallah, yung mga kondisyon, at least yung tatlo hawak mo. Tatlo. Kapag nagdada'wa ka, lumabas itong tatlo na to, naging sure ka dito sa tatlo na ito, pwedeng ipasyahada yung tao. Pero hanggat hindi ka sure sa tatlo na to, part ito ng kondisyon ng la ilaha illallah. Una, yung knowledge. Dapat na i-deliver mo sa kanya yung ibig sabihin ng la ilaha illallah nang walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, naintindihan niya. Yun ang number one. Marami dito nagdadawa. Bago mo maipabigkas yung shahada, kailangan nandun, na i-deliver mo sa kanya yung ibig sabihin ng la ilaha illallah. Maliwanag sa kanya dapat. Pangalawa, yung tinatawag na yakin, ito yun, yakin. Ibig sabihin, naniwala siya at naging sure sa kanya.
Walang sapilitan, yakin. Sure sa kanyang puso. At panghuli, para 7 ang sure, pero 3 lang ito, yung huli, yung kabul, kailangan tanggap niya. Hanggat wala itong 3 na to, sinasabi namin sa mga seminar ng da'wah seminar, hindi natin dapat ipasyahada ang isang tao. Wala yung knowledge, wala yung yakin, wala yung kabul. Walang kaalaman, hindi siya sigurado, at walang pagtanggap. Kapag itong 3 na to, hindi mo nakita sa isang mad'u, dinadawahan, hindi pa siya handa yakapin ng Islam. So, yun ang babaliin mo, yung 3 na yun. Pag nagdadawa ka, yung 3 na yun ang kailangan mong baliin. Una, kailangan ma-deliver mo yung message. Pag na-deliver mo yung ibig sabihin ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pangalawa, gagamitan mo ng iyong pamamaraan ng da'wa para magkaroon siya ng yakin. Para magkaroon siya ng surety. Kailangan mong ipaliwanag sa kanya ng maayos. Pag explain mo sa kanya, lagay mo yung yakin, at that's the time, i-emphasize mo yung kabul, kailangan tanggapin niya. Kapag yung 3 na yan, nagagawin mong formula, inshallah, yung magsasyahada sa'yo, ay tunay nga na tinanggap niya ang Islam. No? So, ang sunod, talakayin natin na mabilisan bago tayo matapos, yung mga tinatawag na mga a'mal ng kulub o mga gawain ng puso natin na mali. No? Mali. Unang-una, sinasabi na natin dito, yung mga mufsadat, number 1, yung kibir. Al-kibir. Ano yung kibir? This is yung tinatawag na pride. Ito ang unang kasalanan. Iba yung kibir sa kabir. Kabir, malaki. Kibir, ito yung pagmamalaki sa puso. Iba yung malaki sa pagmamalaki. Pareho siya ng root word, no? Ibig sabihin yung pride. At ang pride, ito yung unang kasalanan na nalikha, no? Ito yung nalikha, na commit. Ito yung kasalanan ginawa ni Shaitan. Kibir. Hindi naman pinarusahan si Shaitan dahil sa zina. Hindi naman dahil sa pumatay. Hindi naman si Shaitan kaya siya tinawag na Shaitan ng Rajim, sinumpang Satanas eh. Hindi naman dahil sa malalaking kasalanan na meron tayo ngayon. Hindi. Ang kasalanan niya, alin? Kibir. Pride. Sabi ni Allah, magpatira pa kayo kay Adam, fastakbar. Nagkibir siya. Ay, bakit? Ba't ako magpatira pa dyan? Nilikha yan sa lupa, nilikha ako sa apoy. Nagmalaki siya kay Allah, kibir. At yan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang papasok sa paraiso ng merong katiting na kibir sa kanyang puso. Walang papasok sa paraiso ng may kibir. Kaya yan ang unang, actually lahat tayo biktima dyan, one way or another, dapat lagi natin kiniklens ang ating puso natin sa kibir. Sa pride. Ang sunod, yung hasad. Al-hasad. Ano yung hasad? Yung inggit. Inggit, no? Yung jealousy. Iba yung jealousy na yung jealousy na gira sa asawa mo, si selos ka. Hindi, eto, hasad to na alam mo yung ibig sabihin ng hasad? Ang hangarin mo na mawala yung kabutihan sa kapatid mo o sa kapwa mo. Yun ang hasad. May nakita kang bagay, minsan, kunyari, ganda na relasyon mo. Pero yung nga sa puso mo, marad, may sakit. Makita mo, ganda ng cellphone mo ah. Kaya nga pag sinabing, may gumanon sa atin, sabihin mo, kul masya Allah. Kasi baka mamaya, yung pagsabi niya, pagbati niya, ang ganda ng cellphone mo, yung pala hasad, inggit, minsan may ain tayo, naniniwala tayo sa ain eh. Pwedeng masira yun. May ain. So ang hasad, isa sa mga mufsadat o maling gawain ng ating puso. Ang sunod, na mga nabanggit dito, yung nifaq. Nifaq, yung pagpapakitang tao. No? Yung pagpapakitang tao, nifaq, nabanggit dito yung hubbud dunya rin. Pagpapakitang tao, alam natin, yung iba yung pinapakita mo sa laman ng puso mo. At ang mga munafik, sila yung tinatawag na pinakailalim ng impyerno. Sapagkat sila yung mga lumaban sa Islam na nasa loob. Kasama natin nagsasala, sila pala yung kalaban ng Islam. Ang sunod, yung tinatawag na hubbud dunya. Hubbud dunya. Sakit din ang puso yan. Yung pagmamahal sa worldly things.
Yung pagmamahal masyado, yung sobra-sobra. Hindi masamang, sabi sa Quran, wag natin misunderstood ito. Ang sabi sa Quran, khud nasibaka fid dunya. Get your share in this world. Walang problema na magkabahay, magkakotse, Pero yung hubbud dunya na tinatawag, yung gahaman. Alam mo yung gahaman sa kayamanan, gahaman sa kapangyarihan, Diyoswapang, di ba, lahat sa Kanya, hubbud dunya eh. Di ba, yung lahat ng halimbawa, let's say, sample natin, yung mga ilang politicians, no? Hubod dun yan eh. May kapangyarihan na, gusto pa, ganito, lahat na. No? At huwag tayong nai-smile, baka minsan, pag tayong pinit na rito, di ba? So, beware. Walang problema, get your share in this world. No? Pero yung hubod dun niya, masyado siyang mapanganib. At yung dalawa dito, bago tayo magtapos, ito yung tinatawag na kufur wa shirk. Sakit ng puso ito. Kufur wa shirk. Ang kufur, ito yung pagtangging pagsampalataya kay Allah at ang shirk, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung mga amalul qulub, mga gawain ng puso. It's very wide, no? Kung meron libro dito, silsila eh. Tawag dito, may libro at merong lectures na tinatawag na series. Silsila ito. Halimbawa, tinalakay lang, sabar-sabar lang. Yun ang tinalakay ngayon. Halimbawa, sedek-sedek lang. Pero ito, binigyan lang natin ito ng tasawur, binigyan lang natin kayo ng kumbaga, bird's eye view kung paano natin titignan yung tinatawag na gawain sa ating mga puso. At kung paano tayo be-behave sa mga bagay na ito, inshallah. So, alhamdulillah, may tinuro ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ating dua na para maging maayos ang ating puso. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Ito'y dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At isa pa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan. Dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para mawala ang sakit sa ating mga puso o mga masasama o mufsadat o kasiraan ng puso. Una, ang sabi, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. No, kabisaduhin natin ito, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Anong ibig sabihin? O Allah, na siyang pumipihit o kumukontrol ng aming mga puso, ilagay mo o i-control mo ang aming puso sa pagsunod sa iyo. Ito, kabisaduhin natin. At sabi pa ng Rasul sa Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Qalban saliman. O ibig sabihin, Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo kami ng pusong salima. Ibig sabihin, dalisay. Etong mga dua na to ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinuro sa atin na dapat natin laging babanggitin ng sa gayon maging dalisay ang ating puso. So mga kapatid at mga magulang, binibigyan po natin ng time ang ating sarili para sa mga magbabasa pa ng Quran at sa mga magdudua pa, inshallah, at sapagkat ang dua bago mag-iftar at anumang mga ibada rito ay talagang mustajab kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutugon ang mga dua natin bago mag-iftar. Kaya idua nyo lahat, lalo na yung ating sitwasyon to sa pandemic, yung kalagayan ng mga Muslim, yung ating ummah, lahat ng ating pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. Ito po ang pinakamagandang oras na magdua, yung pinakamaikling minuto bago isigaw ang adan ng Maghrib. Ito po ang mustajab na dua. So maraming salamat po sa inyo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung may tanong po, we can give 5 minutes para sa Q&A.
Ah